Squad Operations in the Defense. Mga operasyon ng squad sa depensa. Pag-usapan natin kung paano gumagana ang squad sa isang defensive na senaryo, mula sa paglipat sa posisyon hanggang sa paghahanap ng kalaban at pakikipag-ugnayan sa kanila. Ang mga pagkilos na ito ay nangangailangan ng koordinasyon, disiplina, at masusing pag-unawa sa lupain at mga kakayahan ng kaaway. Move to defensive positions. Lumipat sa defensive position. Ginagamit ng squad ang mga batayan ng paggalaw upang maabot ang nakatalagang defensive position nito. Kabilang dito ang covered and concealed routes, gamitin ang lupain na nagbibigay ng takip at pagtatago mula sa pagmamasid at fire ng kaaway. Sa labanan sa Tirad Pass, ginamit ng mga sundalong Pilipino ang bulubunduking kalupaan para sa kanilang kalamangan, tinambangan ng mga tropang Amerikano sa kanilang pag-akyat sa makitid na daanan. Avoid ambush sites, iwasan ang ambush sites, maging mapagbantay at maingat, lalo na sa mga lugar na madaling tambangan. Camouflage, noise, and light discipline, camouflage, ingay, at banayad na disiplina, pagsamahin ang kapaligiran, bawasan ang ingay, at iwasang gumamit ng mga ilaw upang manatiling hindi matukoy ng kaaway. All-round security, panatilihin ang isang 360 degree na posture ng seguridad, kasama ang mga sundalo na sinusuri ang kanilang mga sektor ng fire at nakikinig sa anumang mga palatandaan ng aktibidad ng kaaway. Establish defensive positions. Magtatag ng mga depensibong posisyon. Sa pag-abot sa defensive position, huminto ang squad, nagtatatag ng lokal na seguridad, at nagsimulang maghanda ng posisyon. Kabilang dito ang link up with security team. Mag-link up sa security team, ang pinuno ng platoon at mga pinuno ng squad ay nag-uugnay sa anumang mga elemento ng seguridad na nauna ng nakaposisyon upang masuri ang sitwasyon at makatanggap ng mga update. Occupy the position, sakupin ang posisyon, ang squad ay lumipat sa nakatalagang posisyon nito at sinimulang palakasin ito. Maaaring kabilang dito ang paghuhukay ng mga posisyon sa pakikipaglaban, pag-set up ng mga camouflage net, at paglalagay ng mga hadlang tulad ng barbed wire. Continuous improvement, patuloy na pinapabuti ng squad ang posisyon nito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga depensa, pag-clear ng mga fire, at pagpino ng mga range card. Individual priority of work, individual na prioridad ng trabaho. Ang bawat sundalo ay may mga tiyak na gawain na dapat tapusin bilang paghahanda para sa defense. Squad leader, pinuno ng squad, nagtatatag ng lokal na seguridad, naglalagay ng mga sundalo at armas, nakikipag-ugnayan sa mga katabing squad, gumagawa ng sketch ng sektor, at pinangangasiwaan ang pangkalahatang paghahanda. Team leaders, mga pinuno ng team, tulungan ng pinuno ng squad at pangasiwaan ang kani-kanilang mga koponan. Rifleman, ihanda ang kanilang mga individual na posisyon sa pakikipaglaban, i-clear ang mga lugar ng fire, lumikha ng mga range card, at lumahok sa mga gawain tulad ng wire emplacement at resupply. Locate the enemy. Hanapin ang kaaway. Gumagamit ang squad ng iba't ibang mga tool at diskarte upang makita ang diskarte ng kaaway, kabilang ang night vision devices, mga device sa night vision, pinapahusay ng mga ito ang visibility sa mga kondisyong mababa ang liwanag. Binocular, ginagamit para sa pangmatagalang pagmamasid at pagkilala sa target. Listening posts, nakaposisyon ng mga sundalo upang makinig sa paggalaw ng kaaway o iba pang tunog. Kapag na-detect ang kalaban, inaalerto ng pinuno ng squad ang pinuno ng platoon, humihiling ng hindi direktang suporta sa fire kung kinakailangan, at magpapasimula ng pangmatagalang direktang putukan kapag iniutos. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga pamamaraang ito at pagtutulungan bilang isang magkakaugnay na unit, ang squad ay maaaring magtatag ng isang malakas na depensa, maitaboy ang mga pag-atake ng kaaway, at maprotektahan ang nakatalagang sektor nito. Tandaan, ang isang mahusay na paghahandang depensa ay maaaring magpabago sa takbo ng labanan at matiyak ang tagumpay. Squad fighting in the defense. Squad fighting sa depensa. Pag-usapan natin kung paano nilalabanan ng squad ang depensa, at ang mga aksyon na gagawin mo kapag ang iyong posisyon ay nanganganib. Tandaan, ang defense ay hindi lamang tungkol sa pagpigil, ito ay tungkol sa paggamit ng iyong kaalaman, kasanayan, at taktika para guluhin ang kalaban at sa huli ay talunin sila. Fight the defense, maintaining the position. Labanan ang depensa, pagpapanatili ng posisyon.
Ang pinuno ng squad ay sumusunod sa mga tagubili ng pinuno ng platen kung paano pinakamahusay na makikipag-ugnayan sa kaaway mula sa kanilang nakatalagang posisyon. Defensible position, ma-defense na posisyon, kung ang iyong posisyon ay maaaring hawakan, ang iyong squad ay magpapatuloy sa pakikipaglaban, kadalasang sasabak sa kalaban sa maximum na epektibong hanay. Kabilang dito ang coordinated fire, gamit ang standard commands, pyrotechnics, at iba pang pre-arranged signals. Ang layunin ay guluhin ang pagbuo ng kalaban, ay channel sila sa mga itinalagang kill zone, at sa huli ay sirain sila. Control ng fire, pagkontrol ng fire, ididirekta ng iyong pinuno ng squad ang iyong fire, magtatalaga ng mga prioridad na target at mag-aayos ng fire kung kinakailangan. Susubukan din nilang mapanatili ang isang napapanatiling rate ng fire sa pamamagitan ng pag-uugnay sa iyong pag-reload upang matiyak ang tuloy-tuloy na lakas ng fire. Final protective fires, panghuling proteksyong fire, habang papalapit ang kaaway sa iyong posisyon, ang iyong pinuno ng platen ay magsisimula ng mga final protective fire, FPF. Ito ay isang concentrated barrage of fire mula sa machine gun, automatic weapons, at grenade launcher na idinisenyo upang pigilan ang pagsulong ng kaaway. Ang iyong squad ay patuloy na lalaban gamit ang mga granada at iba pang mga armas hanggang sa maitaboy ang kalaban o makatanggap ka ng mga utos na umatras. Position is no longer defensible. Hindi na ma-defense ang posisyon. Kung ang iyong posisyon ay naging hindi na defensible, ibig sabihin ay hindi mo na ito mahawakan ng ligtas. Ang pinuno ng squad ay magsusumbong sa pinuno ng platen at susundin ang kanilang mga utos. Maaaring kabilang dito ang repositioning, muling pagpoposisyon, maaari kang utusan na lumipat sa isang pandagdag o kahaliling posisyon. Nangangailangan ito ng maingat na koordinasyon at dapat lamang gawin kung hindi nito makompromiso ang pangkalahatang depensa ng platen. Reinforcement, maaari kang makatanggap ng mga reinforcement mula sa iba pang mga unit upang tumulong sa paghawak sa linya. Withdrawal, pag-withdraw, kung ang sitwasyon ay kakilakilabot, maaari kang utusan na umatras mula sa posisyon gamit ang mga taktika ng fire at paggalaw upang maputol ang contact. Alalahanin ang mga kabayanihan ng mga sundalong Pilipino noong Bataan Death March, na kahit napilitang umatras, ay patuloy na lumaban sa mga mananakop na Hapones sa pamamagitan ng pakikidigmang gerilya. Consolidation and reorganization. Pagkatapos ng isang pakikipag-ugnayan, matagumpay man o hindi, ang squad ay dapat na pagsamahin at muling ayusin. Kabilang dito ang re-establishing security, muling pagtatatag ng seguridad, pagtitiyak na ligtas ang lugar at nagse-set up ng mga hakbang sa seguridad. Addressing casualties, pagtugon sa mga nasawi, pagbibigay ng paunang lunas at pagpapalikas sa mga sugatang sundalo. Redistributing ammunition and supplies, muling pamamahagi ng mga bala at supply, siguraduhin na ang lahat ay mayroon ng kanilang kailangan upang magpatuloy sa pakikipaglaban. Muling pagtatatag ng mga komunikasyon, pag-check-in kasama ang pinuno ng platen at iba pang mga unit. Repairing positions, pag-aayos ng anumang pinsala sa iyong mga posisyon sa defense. Preparing for renewed attack, paghahanda para sa panibagong pag-atake, pag-asa at paghahanda para sa karagdagang aksyon ng kaaway. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga taktika at pamamaraang ito, maaari mong epektibong ipagtanggol ang iyong posisyon, mag-ambag sa tagumpay ng platen, at sa huli ay makamit ang tagumpay sa larangan ng digmaan. Defensive positions, mga depensibong posisyon. Pag-usapan natin kung paano nagtatatag at nagpapanatili ng mga defensive position ang infantry squad. Ang pag-unawa sa iba't ibang uri ng mga posisyon, ang kanilang layout, at ang mga hakbang sa pagkontrol ng fire na kasangkot ay mahalaga para sa epektibong defense. Types of defensive positions. Mga uri ng depensibong posisyon. Isipin ang mga defensive na posisyon bilang isang serye ng magkakaugnay na mga layer na idinisenyo upang i-maximize ang kakayahan ng iyong squad na itaboy ang pag-atake ng kaaway. Mayroong tatlong pangunahing uri. Primary position, pangunahing posisyon, ito ang pangunahing posisyon sa pakikipaglaban, na nag-aalok ng pinakamahusay na mga patlang ng fire at takip upang magawa ang misyon. Isipin ang mga pader na bato ng isang kastilyo sa medieval, na nagbibigay ng unang linya ng depensa laban sa mga mananakop.
Alternate position, kahaliling posisyon, ang pangalawang posisyon na ito ay ginagamit kung ang pangunahing posisyon ay nagiging hindi na maaabot o kung kailangan mong lumipat upang mapanatili ang elemento ng sorpresa. Supplementary position, karagdagang posisyon, ito ay isang karagdagang posisyon na sumusuporta sa pangunahin o kahaliling mga posisyon. Maaari itong gamitin upang takpan ang isang gilid, protektahan ang likuran, o magbigay ng karagdagang mga lugar ng fire. Isipin ito bilang ang mga mamamana na nakaposisyon sa mga tore ng kastilyo, na nagbibigay ng karagdagang suporta sa mga tagapagtanggol sa mga dingding. Squad positions. Mga posisyon ng squad. Ang mga defensive position ng squad ay maingat na binalak upang matiyak ang maximum na bisa. Sa isip, ang bawat posisyon ay dapat nasakop ng fire nang hindi bababa sa dalawang iba pang mga posisyon, na lumilikha ng magkakaugnay na mga patlang ng fire na nagpapahirap sa kaaway na lumapit. Isipin ang magkakaugnay na mga patlang ng fire na nilikha ng mga trench at bunker noong World War I, kung saan ang bawat pulgada ng larangan ng digmaan ay natatakpan ng magkakapatong na fire mula sa maraming posisyon. Sector sketches. Mga sketch ng sektor. Ang iyong pinuno ng squad ay gagawa ng isang sector sketch, isang detalyadong mapa ng defensive area ng squad. Ipinapakita ng sketch na ito ang lokasyon ng bawat fighting position, field of fire, obstacles, at iba pang nauugnay na impormasyon. Ito ay tulad ng isang blueprint para sa iyong depensa, na tinutulungan ang lahat na maunawaan ang kanilang tungkulin at kung saan itutuon ang kanilang fire. Fire control measures. Tinitiyak ng mga hakbang sa pagkontrol ng fire na epektibong ginagamit ang firepower ng iyong squad. Kasama sa mga hakbang na ito ang Sector of Fire, isang partikular na lugar na nakatalaga sa bawat armas o unit, na tinitiyak na ang bawat bahagi ng larangan ng digmaan ay sakop. Engagement Area, Kill Zone, isang itinalagang lugar kung saan itutuon mo ang iyong fire upang sirain ang kalaban. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa iba't ibang uri ng mga depensibong posisyon, layout ng mga ito, at mga kaugnay na hakbang sa pagkontrol ng fire, mas makakapag-ambag ka sa mga pagsisikap ng depensa ng iyong squad, maitaboy ang mga pag-atake ng kaaway, at mas-secure ang iyong nakatalagang sektor. Fire control measures and weapons emplacement. Talakayin natin ang mga hakbang sa pagkontrol ng fire at paglalagay ng mga armas sa isang depensibong senaryo. Ito ay mga kritikal na aspeto ng pag-set up ng isang epektibong depensa, dahil sila ang nagdidikta kung paano ginagamit ang firepower ng iyong squad at kung saan nakaposisyon ang iyong mga armas para sa maximum na epekto. Fire patterns. Mga pattern ng fire. Ang mga pattern ng fire ay tumutukoy sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga sandata ng iyong squad sa mga target. Mayroong tatlong pangunahing mga pattern. Frontal fire. Ang mga sandata ay direktang pumutok sa mga target sa harap nila. Crossfire. Ang mga sandata mula sa iba't ibang posisyon ay pumutok sa mga target mula sa maraming anggulo, na lumilikha ng isang nakamamatay na crossfire. Depth fire. Ang mga sandata ay nagpaputok sa mga target sa kalaliman ng kaaway, mula sa harap hanggang sa likod, na nakakagambala sa kanilang mga pormasayon at humahadlang sa kanilang paggalaw. Ang layunin ng paggamit ng mga pattern na ito ay upang i-maximize ang firepower habang iniiwasan ang pag-aaksaya ng mga bala sa parehong target. Engagement priorities. Ito ay mga paunang natukoy na mga alituntunin na nagbibigay prioridad kung aling mga target ang unang makikipag-ugnayan. Tinitiyak nito na ang mga pinakamapanganib na banta ay na-neutralize ng mabilis at mahusay. Halimbawa, ang prioridad ng isang machine gunner ay maaaring sugpuin ang mga sandata na inihatid ng mga tripulante ng kaaway, na sinusundan ng mga grupo ng mga sundalo ng kaaway, pagkatapos ay mga sasakyang walang armas. Katulad nito, maaaring unahin ng mga rifleman ang mga lider ng kaaway at mga operator ng radyo, na kritikal sa pag-uugnay sa mga aksyon ng kaaway. Rate ng fire. Ang rate ng fire ay tumutukoy sa kung gaano kabilis ang pagpapaputok ng armas. Ang iba't ibang mga armas ay may iba't ibang mga rate ng fire, at ang pinuno ng squad ay tutukuyin ang naangkop na rate depende sa sitwasyon. Halimbawa, ang isang machine gun ay maaaring magpaputok sa maikling pagsabog upang makatipid ng mga bala, habang ang isang assault rifle ay maaaring automatikong magpaputok sa panahon ng pag-atake ng kaaway. Weapons emplacement.
Ang pagpoposisyon ng mga armas ng iyong squad ay mahalaga para sa isang matagumpay na depensa. Isinasaalang-alang ng pinuno ng squad ang terrain, mga taktika ng kaaway, at ang mga kakayahan ng bawat armas upang matukoy ang pinakamainam na pagkakalagay. Ang mga pangunahing sandata tulad ng Squad Automatic Weapon, SAW, ay karaniwang nakaposisyon upang masakop ang malamang na mga ruta ng paglapit ng kaaway, habang ang iba pang mga armas ay inilalagay upang suportahan ang SAW, takpan ang dead space, at magbigay ng pangkalahatang seguridad. Squad Automatic Weapon, SAW. Ang SAW ay ang pangunahing sandata ng squad para sa pagsugpo sa putok ng kaaway at pagsali sa mga bumabagsak na tropa. Ito ay karaniwang nakaposisyon upang magbigay ng magkakapatong na mga patlang ng fire at, kung maaari, upang lumikha ng isang pangwakas na linya ng protection, FPL, isang linya ng fire na idinisenyo upang ihinto ang pag-atake ng kaaway sa mga landas nito. Iba pang armas. Mga grenade launcher, ginagamit upang takpan ang patay na espasyo, mga lugar kung saan hindi maabot ng direktang fire, at umaakit sa mga target sa likod ng takip. Mga ripple, nakaposisyon upang suportahan ang SAW, takpan ng mga hadlang, at magbigay ng karagdagang seguridad. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga hakbang na ito sa pagkontrol ng fire at mga prinsipyo ng paglalagay ng armas, maaari kang mag-ambag sa isang maayos at epektibong depensa, pag-maximize ng firepower ng iyong squad at pagtaas ng iyong mga pagkakataong magtagumpay sa larangan ng digmaan. Squad's priority of work. Prioridad ng trabaho ng squad. Kapag nagse-set up ng defensive na posisyon, mahalagang bigyang prioridad ang mga gawain para matiyak na makukumpleto muna ang mga pinakamahalagang elemento. Narito ang isang karaniwang pagkakasunod-sunod ng prioridad para sa isang squad. Establish local security, magtatag ng lokal na seguridad, tiyaking ligtas ang agarang lugar bago simulan ang iba pang mga gawain. Assign sectors of fire, magtalaga ng mga sektor ng fire, kailangang malaman ng bawat sundalo ang kanilang area of responsibility. Establish communications, magtatag ng komunikasyon, iset up ang wire o radio communication kung kinakailangan. Prepare the primary fighting position, ihanda ang primary fighting position, maghukay at magtatag ng takip. Place obstacles, ilagay ang mga obstacle, mag-set up ng mga hadlang tulad ng barbed wire upang pabagalin ang kalaban. Mark targets and fire control measures, markahan ang mga target at pagkontrol sa fire, malinaw na markahan ang mga target at reference point upang mapadali ang tumpak na fire. Improve positions, pagbutihin ang mga posisyon, magdagdag ng overhead cover at camouflage sa iyong mga posisyon. Prepare alternate and supplementary positions, maghanda ng mga kahaliling at pandagdag na posisyon, maghanda ng mga backup na posisyon kung sakaling makompromiso ang iyong pangunahing posisyon. Establish sleep and rest plan, magtatag ng plano sa pagtulog at pahinga. Tiyakin na ang mga sundalo ay nakakakuha ng sapat na pahinga upang mapanatili ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Reconnaissance and rehearsals, reconnaissance at rehearsals, suriin ang lugar at isagawa ang iyong mga plano sa defense. Stockpile supplies, magkaroon ng sapat na bala, pagkain, at tubig sa kamay. Dig trenches, maghukay ng mga trenches, ay konekta ang iyong mga posisyon para sa sakop na paggalaw. Plan for food preparation, plano para sa paghahanda ng pagkain, siguraduhing makakain ka at mapanatili ang kalinisan sa bukid. Tandaan, ito ay isang pangkalahatang patnubay lamang. Ang aktwal na prioridad ng trabaho ay maaaring mag-iba depende sa sitwasyon, magagamit na oras, at mga partikular na tagubilin mula sa iyong mga pinuno. Coordination. Koordinasyon. Ang epektibong koordinasyon sa pagitan ng mga squad ay mahalaga para sa isang matagumpay na depensa. Kabilang dito ang pagbabahagi ng impormasyon tulad ng leader locations, mga lokasyon ng pinuno, ang pag-alam kung nasaan ang iyong mga pinuno ay nakakatulong na mapanatili ang utos at kontrol. Positions and sectors of fire, ang pag-unawa sa layout ng mga defensive na posisyon at field of fire ay nagbibigay daan para sa mas mahusay na koordinasyon ng firepower. Routes and obstacles, ang pag-alam sa mga ruta patungo sa mga alternatibong posisyon at ang lokasyon ng mga hadlang ay nakakatulong sa iyong mabisang pagmaniobra at maiwasan ang mga sorpresa. Patrols and scouts, magkaroon ng kamalayan sa anumang mga patrol o scout na tumatakbo sa iyong lugar upang maiwasan ang mga insidente ng fire.
Signals and engagement criteria, kailangang maunawaan ng lahat ang mga senyales para sa pagsisimula at pagtigil ng fire, gayon din kung kailan aalis o muling iposisyon. Command Post and Communications. Command Post at Komunikasyon. Ang pinuno ng platen ay nagtatatag ng Command Post, CP, kung saan sila ang pinakamahusay na makikita at makokontrol ang platen. Ang CP ay karaniwang matatagpuan sa isang lihim at protektadong lokasyon na may mahusay na mga link sa komunikasyon sa mas mataas na punong tanggapan at iba pang mga squad. Security. Seguridad. Ang pagpapanatili ng seguridad ay mahalaga para maiwasan ang mga sorpresang pag-atake at pagprotekta sa iyong squad. Kabilang dito ang parehong aktibo at passive na mga hakbang. Active measures, kabilang dito ang pagsasagawa ng mga patrol, pagtatatag ng mga observation post, at pagpapanatili ng mas mataas na estado ng alerto. Passive measures, kabilang dito ang paggamit ng camouflage, ingay at magaan na disiplina, at mga secure na pamamaraan ng komunikasyon. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga karagdagang pagsasaalang-alang na ito, maaari mong palakasin ang mga kakayahan sa defense ng iyong squad, tiyakin ang epektibong koordinasyon sa iba pang mga unit, at sa huli ay makamit ang tagumpay sa larangan ng digmaan.